Okay, so mga kabantaye, nagbabalik na naman ulit ang ating podcast. Okay, so medyo, natagalan tayong gumawa ng ng new episode kasi kakatapos lang nung aming nung aming training para maging COMELEC DESOTEC. Oo, so kami yung saka-sakaling magto-troubleshoot kapag, may mga maliliit na problem yung PCOS machine, okay sa darating na eleksyon. Isa ako sa mga members nun. And yun nga, so nag-start yung training namin Tuesday, February 21 kasi February 21, swab test kami para malaman kung negative and then 'pag negative na, ah, hindi na kami makakalabas sa training area and the following day training na. So natapos lang February 23, ngayong araw lang. So, ngayong gabi nakapag-podcast tayo ulit mga kabantay, eh. So, by the way, before we start with our topic, I would like to remind everyone, yung mga pa lang, o yung mga laging nakikinig or yung kakapakinig pa lang, please follow our podcast para lagi kayong updated sa mga new episodes namin, yung Bantaye, Bantayeah, and then subscribe to our YouTube channel, Bantaye pa rin. And please join our ah, group, yung Bantaye and BYG. Okay? Bantaye and BYG friends and supporters para makasali kayo sa mga discussions natin doon. Kasi doon ako nagpo-post ng nagpapa-poll ako, nagpapa-vote, or nagtatanong kung ano yung mga susunod nating i-topic sa podcast, okay? Nang sa gano'n makasali kayo doon, okay? Or para siguradong mababasa yung inyong, opinyon or yung gusto niyong i-topic, okay, or reaction niyo sa mga previous podcast natin, puwede niyo ring i-follow, i-like, and i-message yung ating Bantaye page, yung ating Bantaye Facebook page, okay? So, eto na, yung ating, topic ngayon, next year sabi ko, nag-post ako sa group next year ano na ba na mga mode or anong mode na ba ng class yung gusto niyo? Face to face na ba? Mix na face to face and modular or modular lang din, okay? So, dito kasi sa'min sa Baguio City mas widespread yung modular, hindi yung online dito. And, halos sa buong Pilipinas naman mas marami ang modular kaysa sa online. So, hindi ko na muna sinama yung online, okay? Now, um, sa vote, okay, so siyempre nanalo yung face to face with 128 votes. 18 votes yung mixed face to face and 10 votes yung modular, okay? Now, it reaches 1,500 Facebook users. So again, madami talaga yung gustong bumalik na yung face to face and babasahin natin yung mga comments nila kasi nagko-comment din sila ng mga opinions nila 'no, and saka tayo magre-react, okay? So, una si Sam May Abilida. Yung sabi niya face to face yung mas preferred niya. Dahil yung ibang students, lalo na daw siya, okay, umaasa na lang lagi sa Google and, mas maganda din daw yung face to face dahil mai-enhance daw yung social skills niya as a student, okay? At saka yung mga yun nga, yung social skills ng mga estudyante. Okay? So tama naman kasi nga isa ito sa isa ito sa lack ngayon, ngayong walang face to face, yung social skills kasi nga, ah, ma kung may face to face nga mas nagiging may mga, students pa rin na mahiyain. How much more ngayon na talagang halos wala na silang interactions sa mga kaedaran nila, 'di ba? Madalas na lang talaga nilang nakikita yung kasama nila sa bahay. Although yung positive thing naman dito, mas nagka-bonding kayo ng family niyo. Pero iba pa rin talaga yung experience ng face-to-face classes, okay? Kaso nga lang yun nga, delikado pa rin talaga hanggang sa ngayon yung COVID. Pero sige, mamaya palalaliman natin yung discussions tungkol diyan.
Eto naman si ano, Ayon Bolaños, um, parang gusto niya yung face to face kasi hindi niya talaga direct na sinabi. Ayun pala sa dulo, nasa dulo pala yung sagot niya. Pero kasi ito yung sabi niya, eh, sana daw, pero 'wag lang daw sanang pilitin na ma-vaccine yung mga bata, okey? Dahil daw kinakabahan yung mga parents and masyado daw itong risky. Kaso daw no choice dahil hindi sila papayagang mag-aral kung walang baksin. Pero gusto niya daw sana face to face na. Yun talaga yung problema, Ayon, 'di ba? Tsaka sa mga kabantay nating nakikinig. Um, Anong yung pipiliin niyo? Ano yung pipiliin niyo? Magkakaroon kayo ng face to face pero iga-gamble niyo na magka-COVID yung anak niyo, 'di ba? Mas malaki ang ang statistics or mas malaki yung yung possibility na magkaka-COVID yung bata and mamamatay yung bata or yung kung sino mang mahahawaan niya kaysa sa possibility na mamamatay siya sa vaccine, 'di ba? So kapag karoon na 'pag nagkaroon ng face to face, mas lalaki pa yung possibility na magkaka-COVID siya. Kaya nga para manumbalik na talaga yung old normal natin or kahit na 90% lang ng old normal natin manumbalik na, vaccine talaga yung kailangan. Whether we like it or not, okay? We have to compromise. Gusto natin ng face to face, dapat magkaroon ng vaccinations yung mga willing, okay, yung mga gusto talagang mag-aral ng face to face, okay. So siguro dito na talaga papasok yung 'no, yung mix na lang talaga. Kasi kapag face to face, paano yung mga hindi nabakunahan unless magkaroon tayo ng tinatawag na herd immunity. Kasi kung mix, may choice sila na face to face or modular. Yung mga hindi nabakunahan, sila yung sila yung tatanggap ng modular or online class. Yung mga nabakunahan naman, sila na yung puwedeng mag face to face, 'di ba? Now, ano ba yung sinasabi ko kanina? Um, ano ba yung herd immunity sabi ko? Eto yung kapag may sapat ng bilang sa populasyon na nabakunahan o hindi na magkakaroon ng malalang sakit dahil sa COVID. Ibig sabihin kapag marami ng, bilang sa populasyon, may sapat ng bilang sa populasyon na immune na sa COVID, maliit na lang yung tyansa na makahawa pa sila. So, yung mga hindi nabakunahan, malaki na yung tyansa nila na hindi na magkaka-COVID or good na rin na parang nabakunahan na rin sila, gano'n. So, yun nga, hmm, kailangan, ma-reach muna natin yung herd immunity para kahit na yung mga hindi nabakunahan, eh, makapag-aral na rin, 'no? So, according naman kay Rachel Sumacolov, eto yun, Bantay girl din 'to 'no, si Rachel Sumacolov. Rachel May Sumacolov na medyo mahaba 'to, face to face need na talaga yung face to face ng lahat, okay? To access or gather more informations para marami pa rin para mas madami pa rin yung matuto or yung matutunan, as well as to improve our skills and understanding, sabi niya. Kasi iba naman talaga yung 'no, mga kamantahe, iba talaga yung face to face, yung direct transfer of learning, yung direct mong tinuturuan, ipinapakita mo directly kaysa sa online. Kasi sa online ano lang yan, eh, 2D. Oo, hindi siya 3D o kapag may pinapakita ka isang angle lang talaga or yung interactions niyo talaga limited lang, eh, 'di ba? Now, sabi niya, i-continue natin. For me, if online learning, many students kasi yung nagsa-suffer and main reasons yung signal daw, yung problema sa signal and walang load, kaya hindi talaga hindi daw lahat may gadget, okey? So, puwede hindi lahat ng student may gadget, pero it's safe to say na siguro more than 90% na ng family ngayon ay may at least one
cellphone kahit na hindi Android, 'di ba? Kaso kung hindi naman Android phone, mahirap pa rin sa online class at saka mahirap pa rin mag-search dun, 'di ba? Disadvantage talaga. Um, kasi kung eto kasi yung sinasabi sa batas, eh, dapat mayroon tayong equal access to quality education. Ibig sabihin, kahit anuman ang katayuan mo sa buhay ah, dapat may karapatan ka magkaroon ng edukasyon. Kaya nga naman yung ating government ay nagbibigay ng libreng pampublikong edukasyon para maibigay yung ganoong karapatan, yung rights to equal and quality education. Pero kapag ganito talagang ano 'no, mahirap. Kaya ano, kaya yung ideya ng DepEd, madami kang choices depende sa kakayahan mo. Kung wala kang gadget, may modular. Ang problema nga lang sa modular, talagang ito yung nakikita ko, eh, hindi lahat ng sagot sa tanong nandoon sa modules. Talagang kailangan mo talaga ng internet pa rin. So, napaka-unfair sa mga hindi ano, sa mga hindi maka-afford at dun sa ano, sa talagang imagine ang bigat magpa-load ₱15 kahit na ₱15 lang, ilang MB lang 'yan. Hindi mo mauubos search yung lahat ng kailangan mong i-search. Mabigat na yung ₱30 or ₱50 na load, 'di ba? Mabigat yan sa ibang mahihirap talaga. Now, i-continue natin ha. Even though, nahihirapan tayo sa module, need pa rin nating, ipagpatuloy sabi niya, para lang daw hindi tayo maiwan. We need to conduct face-to-face class. It's because it is easier para sa aming mga students na na matuto and maka-gather daw ng information, improve our skills and ma-focus namin, and maka-focus kami and concentrate sabi niya. Tama, kasi ako din naman yung ano ko din, eh, kahit sa meeting, kapag online yung meeting parang or online trainings parang ang hirap talaga mag-focus. Madami kasing ano, eh, distraction sa bahay kung minsan at saka yung ano talaga yung connections kapag lag na and meron tayong ano, eh, yung parang nakakapagod siya. Oo, parang nakakapagod yung, nakatutok ka lang sa isang ano, sa isang sulok parang gano'n, okey? Ewan ko ba ano, talagang matibay yung mga call center agents 'no kapag gano'n, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng gadget fatigue parang gano'n. Now, continue natin 'to medyo mahaba, eto last na 'to. To all students out there na nahihirapan sa online class or modular, even though we have many tasks, chasing to finish, sabi niya, don't forget to rest and take care of ourselves. Yun daw. We will get through this. God bless us all. Wow! Talaga nag-iwan pa ng ano-ano, ng inspirational message si Rachel. Okay, now, very good Rachel. Eto medyo binaliktad niya yung ano niya, yung kanyang pangalan, H. Sir, like Nudge, Azodem, Setneuf. Ay naku, bakit niyo ba ginaganyan yung pangalan niyo sa Facebook? Sige, sabi niya daw, yes, face to face ang need. Dahil yung mga parents daw nila, yung minsan, sumasagot ng modules nila. Hindi lang minsan, alam namin na kadalasan kung hindi palagi. So, talagang useless. Pero kailangan siguro ano, kung minsan iniisip ko rin, bakit ba ganito? Napaka-useless talaga nito. Bakit pinagpatuloy pa rin ng DepEd? Siguro kasi ayaw talaga ng DepEd na magkaroon ng ano, ng disruption sa pag-aaral ng mga bata. So, para sa kanila kahit na maliit lang or siguro kahit walang matutunan, kailangan talagang ano, magkaroon ng ano, continuation na parang hindi malimutan ng mga bata siguro na nag-aaral pa rin sila o ng mga estudyante pa rin sila. Kasi kapag wala na talaga yung gano'n, ano na talaga, mawawala na talaga sa kanilang sistema yung pag-aaral, parang gano'n, 'di ba? At least awareness, parang awareness pa rin, aware pa rin yung mga students na they are still students, parang gano'n. So eto na si Clorine Tampos, eto, talagang laging sumasali si Clorine Tampos sa mga talakayan ano. Face to face daw yung gusto niya because we badly need a teacher to explain dahil mahirap daw intindihin ang isang lesson kung walang nag-i-explain. Oo. And not all students are fast learners. Very good, very good.
meron tayong multiple intelligence, eh. Kung face to face nga hirap ka na, eh, na may kung minsan may sumusubo na sa'yo ng sagot or ng sinusubo na lang talaga sa'yo yung ano, ng teacher kapag slow learner ka. How much more yung modular? Talagang ano, we understand na hirap talaga yung mga parents sa modular, yung students. Pero ano 'no, siguro ano, bumobongga yung tutorial business ngayon ano, madami sigurong ano, oo, madami sigurong opportunity yung mga tutors ngayon, 'di ba? Pero wala tayong magagawa, mandated ng DepEd, kailangan sundin and yun nga, wala tayong magagawa kasi because of the pandemic, okay? So, next, Jeline Ortiz de la Torre. Yes to, sabi niya, face-to-face classes ang mga bata. Ah, dahil hindi naman daw sila talaga sumasagot ng module, inaasa na lang sa mga parents. Yun din yung, eto talaga yung totoo, eh. Now, eto kay Shana May Olis, medyo mahaba rin. Okay. Yung gusto naman ni Shana, BYG din 'to, mix daw na face to face and modular siguro yung gusto niya. Yung uri ng kasi may ano, eh, may dalawang uri ng mix, eh. Yung, isang set, isang group, modular lang sila. Kasi either, working student sila or ano ba, or modular yung mas pinili nila dahil sa hindi sila nabakunahan o health reasons or financial reasons. Yung iba naman na gustong mag face to face, makakapag face to face basta vaccinated or safe na talaga. So yun yung isang uri ng mix or meron naman mix na ako estudyante ako, half half week ng klase face to face ako, half week ng klase modular ako. May gano'ng uri ng, mix naman. So tingnan natin kung ano yung gusto ni siya ng uri ng ng mix. So yung sabi ni siya na mix daw yung gusto niyang face to face and modular. Yung puwedeng maka-choose ang mga students ng gusto nilang learning modality, yun. So eto yung gusto ni siya ng uri ng face to face yung sinabi ko kanina. Yung estudyante mismo or yung parents yung mamimili kung anong gusto nila. Gusto ba nilang mag-modular na lang or at least mag face to face. Yung magkaroon sila ng choices talaga. Yung kasama yung face to face sa mga pagpipilian. Ang mga nagwo-work na daw ng mga students, puwede rin silang mag-modular para ma-continue pa rin yung kanilang trabaho while studying, okey? Parang eto na yung ALS, okey, may ALS na kasi tayo, yung alternative learning system. Yung mga working, yung mga ano na, yung mga nagtatrabaho na before the pandemic meron ng ganitong, sistema sa DepEd, yung ALS. Yung mga medyo matanda na gustong maka-graduate ng high school, puwede sila sa ALS. Oo, kasi may family na or may trabaho na, gano'n. Para maka-graduate lang ng high school. Now, okey, tapos sabi daw niya yung mga kaya namang, bigyan ng baon ng parents or suporta ng parents, hindi nagtatrabaho, yung yung ano lang daw ano, yung kasi yung word na tauhay nakalimutan ko sa Tagalog, eh, tauhay, yung ano lang, yung easy lang siya. Wala siya masyadong responsibilidad, parang gano'n. They can choose face to face. So yun yung gusto ni Shana, okey? Pero all in all, talagang marami na ang gustong mag face to face. So eto lang yung masasabi ko, if you really want face to face, be vaccinated. Walang option na magfe-face to face tayo kapag hindi ka nabakunahan because you will only increase your risk of having a COVID-19, or eto pa, baka magkaroon ulit tayo ng spike, 'di ba? Tumaas ulit yung kaso ng COVID-19. So hangga't wala pa tayo sa herd immunity, or hindi pa nababakunahan yung tamang bilang ng populasyon, mahirap talagang ibalik yung face to face. Pero eto as of this moment, mayroon ng mga pilot schools sa DepEd na nag-conduct na ng face to face classes. So iilan lang sa kanila. Okay? So eto lang yung masasabi ko, talagang iba ang face to face classes. Pero dahil sa pandemic na ito,
na-realize natin, maraming nakapag-realize na puwede naman palang gawin ang online. Kahit sa trabaho, kahit sa pag-process ng mga papers, gano'n. Madami tayong learnings na bago dahil sa pandemic. So, yung suggestion ko, i-apply natin yung mga kung saka-sakali mang bumalik na tayo sa dati, okey, yung old normal, sana old normal 2.0. Yung i-apply natin yung mga learnings natin kung paano natin mapapadali yung learning, yung pag-process ng mga papers, et cetera, gamit ang online and, siyempre nandun pa rin yung face to face, okey? Kahit na 100% mag face to face, pero dahil natuto na tayong mag-online, gamitin natin iyon para mas ano tayo, para mas holistic, 'di ba, yung approach natin sa education, okey? So ito yung ano, isang mga ano, positive na naibigay naman ng pandemic. Nagkaroon tayo ng ano, exposure when it comes sa new things, kung paano natin, mako-cope up yung hindrances of educations, okey? Now, so again, I hope na talagang bumalik tayo sa face to face kasi iba talaga yung face to face, iba yung saya, iba yung memories. Ano kayang memories niyo sa kung estudyante kayo 'no, ano yung mga memories niyo ngayon, ngayong modular 'di ba parang ano lang, parang walang masyado, iba talaga. Yung makikita mo lagi si crush, yung may mga tuksuhan, parang gano'n. Yung natitsismisan niyo yung face to face, yung mga hate niyong teachers, o yung mga paborito niyong teachers, may mga Valentine's activities, JS prom, Christmas parties, ayun ang sarap talaga. Fiestas, 'di ba? Yung mag yung magyayayaan kayo ng barkada, gala tayo. Tapos ng exam, half day lang, alam ko yung karamihan diyan gumagala with their friends. Kasama yan sa buhay, kasama yan, it's normal. Hangga't hangga't alam niyo lang yung limitations niyo, it's normal. Ayun nga, enjoy life, enjoy your youth, pero sadly, ngayon talagang almost magti-3 years na ba, na natigil muna panandalian. Hopefully, bumalik na tayo, soonest bumalik na tayo and ma-enjoy na natin totally worry-free ang ating life. Okay, so that's it mga kabantaye. Kita-kita tayo sa susunod na episode ng ating podcast. Bantaye!